Alexa POV. Nang tuluyan na ako nakalipat sa kondo ni Emerald, kinabukasan pinili kong dalawin si Mommy sa puntod niya. May kirot pa rin ako nararamdaman sa puso ko. Dulot ng pagkawala niya pero kailangan kong tanggapin yun. Namamahinga na si Mommy at tanging dasal na lang ang maiaalay ko sa kanya. Naging maayos naman ang sumunod na sandali ng buhay ko. Ilang araw pagkatapos kong makalipat sa kondo ni Emerald, nag-start na din kaagad akong mag-job hunting. Lahat ng mga nakikita kong hiring ay pinapasahan ko ng resume, kaya lang sadyang mahirap talaga sigurong makapasok sa trabaho sa panahon na ito dahil hindi man lang ako na-hire. May mga pagkakataon din naman na na-interview ako, kaya lang pagkatapos ng interview, sinasabi nilang tatawagan daw nila ako, pero negative pa rin. Namuti na lang ang mga mata ko sa kakahintay pero walang tawag na dumating sa akin. Napapaisip tuloy ako minsan kung tama bang desisyon kong bumalik ng Manila. Sumuko na ako sa kaka-apply sa mga office jobs hanggang sa sinubukan ko mag-apply sa isang sikat na fine dining restaurant. Laking tuwa ko dahil natanggap naman ako. Hindi ito ang dream job ko dahil gusto ko talaga office works para mai-apply kong natapos kong kurso, pero ayos na din to. Kukuha lang ako ng experience at kapag mabigyan ng pagkakataon, patuloy pa rin ako mag-a-apply ng office job. Pagkatapos kong maipasa lahat ng requirements na nasabing restaurant, kaagad na rin ako nag-umpisa. Waitress ang trabaho ko at masasabi kong okay naman. May mga money tips din, kaya naman hindi lang sweldong aasahan naming kitaan. Naging maayos naman ang lahat, mababait at kasundo kong iba pang mga staff, kaya naging smooth ang lahat. Hanggang sa isang gabi, may isang hindi inaasahang customers ang biglang nag-dining sa amin. Ako ang naatasang mag-take ng order kaya no choice ako kung hindi gawin ang trabaho ko. Purong sulong akong lumapit sa table nila habang ramdam kong malakas na kabog ng dibdib ko. "Good evening, sir. Can I have your order please?" Nakangiti kong sambit. Napansin kong sabay pang napatitig ang dalawa sa akin habang halata sa mga mata nila ang gulat. "Alexa?" Seryosong sambit ng isa sa kanila sa pangalan ko. Ang magtiyo lang naman na sila Daniel at Luther ang nasa harapan ko at ewan ko ba. Sa dinami-dami ng mga restaurant dito sa paligid, dito pa talaga nila naisipang kumain. Saka ako pa talagang naasasa na mag-serve sa kanila. "Alexa, ikaw nga. How are you? Ang tagal din nating hindi nagkita ha?" Puno ng galak sa boses na tanong ni Daniel. Wala sa sariling napatingin ako kay Luther na noon ay tahimik lang na nakatitig sa akin. Okay lang po sir. Pwede ko na po bang makuha ang orders nyo?" Pilit ang ngiting bikas ko. Pinilit kong magpaka-casual sa harapan nila pero parang hindi ko yata kaya. Bakit kasi sila pang naging customers ko? Right, gusto ko subukan kung naalala po ba bang mga paborito kong pagkain. Ikaw na lang umorder para sa akin noon, Alexa. Nakangiting wika ni Daniel. Hindi ko naman mapigilan na mapangiwi. Ano ba? Bakit ganito si Daniel? Kung mas takala mo naman hindi kami nag-away noon eh. Ha? Naku, hindi po pwede sir. May menu naman po kami. Kaya kayo na lang po ang bahalang pumili ng mga pagkain na gusto niyong kainin. Pinilit ko pa rin panatilihin ang postura ko. Kahit na ang totoo, kanina ko pa gustong umalis sa harapan nila. Gusto ko sanang tapusin namin ang pag-uusap namin ito eh. Hindi ko na kaya pang tagalan ang mga titig ni Luther. Yeah, hindi nagsasalita si Luther pero kung makatitig siya sa akin ngayon. Wagas. Nakakailang na para bang pati kaluluwa ko'y binabasa niya. Grabe ka naman sa akin, Alexa. Alam mo kung ganyan ka, parang gusto ko na tuloy isipin na hanggang ngayon, galit ka pa rin sa akin. Nakangiting wika ni Daniel. Pigil ko tuloy ang sarili ko na mapasimangot. Kung hindi pa po kayo ready na umorder, babalikan ko na lang po kayo. Pag-iwas ko. 1 medium rare Wagyu beef steak. And the Caesar salad. Seryosong wika ni Luther. Sa wakas nagsalita na rin siya. Nagdagdag pa nga siya ng pinaka-expensive na wine. Meron kami sa aming winery. Kaagad ko namang nilista ang order niya. Hindi pa rin ako makatitig ng diretso sa kanya. Nahihiya pa rin kasi ako eh. Ang sa akin naman ay same lang din kay Uncle Alexa. And by the way, pwede bang mag-request sa manager mo na sumabay ka na sa amin sa pagkain? Wala lang, sa tagal nating hindi nagkita parang masarap makipagkwentuhan sa'yo. Alam mo yun? Sobrang namiss kita.
Nakangiting wika ni Daniel. Ayaw niya talagang paawat, gayong salubong na nga ang kilay ng kasama niya. Naku, hindi po pwede yun sir, bawal po, nakangiti kong sagot. Pagkatapos noon, dali-dali na ako nagpaalam sa kanila. Sinabi ko nga kasuhin ko ng mga orders nila. Kung hindi kasi talaga ako aalis sa harapan nila, ayaw rin kasing paawat nitong si Daniel eh. Alexa, kilala mo ba yung nasa table 4? Nakangiting salubong pa sa akin ni Annie habang papunta ako sa counter para i-punch ng order nila Luther at Daniel. Once na mai-punch na kasi yun sa aming POS, saka palang ipe-prepare na aming chef ang mga orders. Hindi eh, bakit? Kilala mo sila? Nagtataka kong tanong. Ano ka ba? Hindi mo kilala si Sir Luther Montero Blanco? Sabat naman kagad ng isa pang kasamahan na si Leslie. Hindi naman ako nakaimik. Siya ang may-ari ng LMB. Isang super duper na mayamang negosyante na walang ibang ginawa kung hindi ang magparami ng pera. Bigay todong bigkas ni Annie. Halata din sa boses niyang kilig kaya naman hindi ko mapigilan ng mapangiti. Sorry, wala akong idea kung sino sila. Nakangiti kong bigas. Paninindigan ko talagang pagkukunwari ko na hindi kilala sila Luther at Daniel dahil ayaw ko na talagang magkaroon ng kaugnayan sa kanila. Ay, grabe siya. Sa ang mundo ka ba galing at bakit hindi mo siya kilala? Saka hindi na lang yaman niyang pinag-uusapan natin dito no? Alam mo ba, kahit siguro anak-anak ko niyang si Mr. Luther Blanco, hindi ako maghahabol ng sustento. Ang importante matikman ko man lang siya, kahit isang gabi lang. Mahinang bulong naman ni Leslie. Pigil ko tuloy ang sarili ko na matawa habang hindi ko maiwasang mapadako ang tingin ko sa table nila Luther kung saan huling-huli ko talaga na nakatitig pa rin siya sa akin. Alexa, ready ng order nila? Parang kitikiting bigkas ng kasamahan ko sa trabaho na si Leslie. Ready na ang order nila Luther at Daniel at kailangan ko yung iserve sa kanila. Nauna ko nang ibigay sa kanila kaninang kanilang drinks at appetizer. Yun nga lang, hindi ko talaga maiwasang makaramdam ng pagkailang lalo na at kakaibang approach ni Daniel sa akin kanina. Friendly approach na akala mo wala kaming away noong mga nakaraang taon. Samantalang si Luther naman ay tahimik lang pero palagi ko siyang nahuhuli, nakakaiba kung tumitig sa akin. Gusto mo tulungan ka namin na iserve sa kanilang mga pagkain, Alexa? Ngiti-ngiti na tanong sa akin ni Leslie. Walang pag-anilangan na kaagad naman akong tumango. Pabor na pabor sa akin yun. Kung gusto nila sila na din na mag-serve eh, total naman sobrang naiilang na din talaga ako sa tuwing nakakaharap ko si Luther. Talaga? As in, ayos lang sa'yo? Nakangiting tanong ni Annie. Kitang-kita kong kislap ng tuwa sa mga mata niya. Kung gusto niyo kayo na lang ang mag-serve sa kanila tapos ako na lang ulit ang magtitake ng order sa customers na kararating lang. Nakangiti kong sambit. Sumakto kasi na may bagong pasok na customers eh. Tamang-tama wala pang nag-a-assist sa kanila dahil ang dalawa naming kasamahan ni naka-break pa. Teka, pabor sa amin yan. Annie, let's go! Tayong dalawang magsaserve sa dalawang pogi na yan. Tag-isahan natin. Halata ang kilig sa boses ni Leslie. Habang sinasabi ang katagang yon kaya hinayaan ko na. Tuluyan na nga nilang binuhat ang mga orders nila Luther at Daniel. Samantalang ako naman ay pinuntahan ang kakapasok lang ng mga customers para kunin ang kanilang order. Yun nga lang habang nasa kalagitnaan ako ng pakikipag-usap ko, sa dalawang customers na kararating lang, bigla naman ako nilapitan ni Annie. Nakasimangot at halatang masama ang loob. Tinapos ko munang kunin ang mga orders ng customers bago ko siya hinarap. Ano ba yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit parang kang nalugi dyan? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi na ako nakapalagpa nang bigla niya na lang akong hilahin patungo sa counter kung saan nadatnan namin si Leslie na todo simangot din. Ang mga orders na supposed to be ay naihatid na nila kay Luther ay napansin ko na sa tray pa rin. Hindi pa nila na-serve. Ikaw ang gusto nilang mag-serve ng mga yan. Bakit hindi mo naman sinabi sa amin na masungit palang mga yan? Kaya pala, hinayaan mo kami ng magdala ng orders sa kanila dahil nabubulyaw pala yung si Luther Blanco na yan. Halata ang inis sa boses ni Annie habang sinasabi ang katagang yon. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Akmang sasagot pa sana ako sa sinabi niya nang pareho naming narinig ang galit na boses ni Luther. Hinahanap na nito ang kanyang orders. Bakit daw ang tagal iserve? Tingnan mo ang sama ng ugali. Kanina sinaserve na namin ang orders niya, ayaw tanggapin tapos sisigaw-sigaw siya dyan.
Hays, kung gaano kagwapong mukha, siyang kapangit naman ng ugali. Naiinis na sambit ni Annie. Hindi ko na lang pinansin ang sinasabi niya, bagkos inabot ko na lang sa kanya ang orders ng bagong customers. Fine, ako nang bahala. Ikaw na mag-punch nito sa POS at ako nang bahalang mag-serve sa mga orders nila. Seryoso kong sambit. Kaagad naman tumango si Annie sabay kuha niya sa inabot kong maliit na booklet. Good luck, mukhang masama ang ugali ng Mr. Blanco na yan. Seryoso nitong bigkas. Hindi ko na siya pinansin pa, bagkus dinampot ko ng tray na naglalaman ng mga pagkain na in-order nila Daniel at Luther para iserve na sa kanila. Your order, sir. Formal kong sambit pagkalapit ko sa table nila. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang matiim na pagkakatitik sa akin ni Luther. Hindi ko na sana papansinin pa kaya lang nagulat na lang ako nang bigla siyang tumayo at tinulungan niya akong i-transfer ang mga pagkain na nasa tray patungo sa mesa. Where is your manager? I want to talk to him or her. Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba. Pasimple pa nga ako napalunok ng aking laway at wala sa sariling napatingin kay Daniel. Bakit po, Uncle? Nandito na si Alexa. No big deal. Pwede mo siyang kausapin kung gusto mo. Huwag mo na kasing idaan sa sindak ang lahat para hindi lumayong loob niya sa'yo. Narinig kong sambit ni Daniel. Hindi ko naman maiwasang magtaka. Hindi ko kasi alam kung anong pinapahiwatig niya eh. Parang may laman ng mga katagang binitawan niya. Kaya lang hindi kayang arukin ng utak ko. Hey, can you please call your manager now? Seryosong bigkas ni Luther nang biglang napadaan si Leslie sa harapan namin. Hindi pa nga nakaligtas sa paningin kong biglang pamumutla ng mukha ni Leslie. Nasindak yata siya sa taas ng boses ni Luther. Pambihirang Luther na to? Ano ba talagang gusto niya? Bakit siya gumagawa ng eksena ngayon? Ganito ba talaga siya kahirap pagsilbihan? I mean, oo palagi kami kumakain sa mga restaurant noong kami pa. Pero hindi naman ganito kasamang pakikitungo niya sa mga waiter at waitress na nagsaserve sa amin. Bakit ngayon ang arte-arte niya na? Okay sir, noted. Sagot naman kaagad ni Leslie, halata sa boses nitong panginginig. Mukhang natakot nga talaga siguro siya kay Luther. Sa bagay kapag may call the manager pa naman na issue tsaka kaming customers complain ito, kaya lagot kami nito. Sir, ano pong problema? Kulang po ba yung naibigay naming order sa inyo? Kinakabahan ko ring tanong. Kay Daniel ako nakatingin at hindi kay Luther, kaya naman si Daniel ang sumagot. Pretty Alexa, walang problema sa akin. Si Uncle Luther lang ang tanungin mo kung anong problema niya. Hindi ko alam kung bakit ang init ng ulo niya. Nakangiting wika ni Daniel, pagkatapos noon parang wala lang na nag-umpisa na siyang kumain. Samantalang alanganin naman akong ibinaling ang tingin ko kay Luther. No choice kung hindi siya naman ang tatanungin ko. Sir, kung may problema man po sana, wag niyo po akong i-complain sa manager namin. 2 buwan pa lang po ako dito. Mahinahon kong sambit, napansin ko naman ang kaagad na pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya dahil sa sinabi ko. Umalis ka 2 years ago para mag-aral. Ngayon nakapagtapos ka na. Hindi ko akalain na mas gugustuhin mo pa palang pumasok sa isang restaurant imbis na mag-apply ng trabaho sa kumpanya ko. Seryoso niyang bigkas. I am sorry Mr. Blanco, kahit na nakapagtapos na ako. Choice ko po ang huwag mag-apply sa kumpanya niyo. Masaya po ako sa trabaho ko ngayon. Seryoso kong bigkas. Hindi ko alam kung anong nakain nitong si Luther at kung bakit feeling ko nag-uumpisa na naman siya sa dati niyang gawain. Feeling ko gusto na naman niyang pakialaman ng buhay ko. Mr. Blanco? Wow, very formal. You can call me Luther instead of Mr. Blanco. Total naman may pinagsamahan din naman tayo dati, hindi ba? Seryoso niyang bigkas. Ano po bang pinagsasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Kung hindi po kayo satisfied sa service ko, sige na nga, kalayaan niyo pong ireklamo ko sa manager ko. Maghahanap na lang siguro ako ng ibang trabaho or hindi kaya babalik na lang ako sa dating bar na pinapasukan ko bago pa tayo nagkakilala. Seryoso kong sambit. Pagkatapos noon, walang sabi-sabing basta na lang ako umalis sa harapan nila. Ang pangit ka bonding ni Luther. Napakasama pa rin ng ugali niya. Pakialamero pa rin. Naglakad ako ng diretsyo ng banyo. Gusto kong i-relax ang sarili ko. Hindi ko na rin siguro kailangan pang magtrabaho. Lalo na't feeling ko tanggal na ako eh. Tsaka kung ako na naman ang target nitong si Luther at nag-complain na siya sa manager namin. Heist, ano ba? Akala ko ba nakawala na ako sa anino niya? Bakit bang liit ng mundo?
kung saan tahimik ng buhay ko, saka naman siya muling nagpakita sa akin. Kailan ba ako magkakaroon ng kapanatagan ng kalooban? Halos 1 oras din akong walang ibang ginawa kundi ang tumunganga dito sa loob ng banyo. Wala akong balak na lumabas. Bahala na nga. Tanggap ko na nga kapalaran ko na sesante na ako sa trabaho ko. Uy, Alexa, nandito ka lang pala? Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Para akong tanga na nakatitig sa kawalan nang bigla na lang pumasok si Leslie dito sa loob ng banyo. Leslie, sabihin mo nga sa akin, sesante na ba ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Napansin kong kaagad namang nagsalubong ang kilay niya. Sesante ka na daw ba kaya bigla kang nawala? Bakit kinumplain ka ba ni Mr. Blanco na yon? Shit, masama nga pala talagang ugali niya. Hindi ko na siya crush. Ayaw ko na magkagusto sa ganung lalaki. Seryoso niyang bigkas. Parang ganun na nga. Ay, kailangan ko na siguro maghanap ng bagong trabaho. Malas talaga sa buhay kong looter na yan. Naghihimot akong sambit. Pagkatapos noon, tulala na ako naglakad palabas ng banyo. Yun nga lang, pagkalabas ko ng banyo, sakto namang nagkasalubong kong manager namin na si Mr. Alvarado. Napansin ko pang pagkagulat sa mukha nito nang makita niya ako. Mr. Romualdez, bakit nandito ka pa? Seryoso niyang tanong sa akin. Sir, kukunin ko lang po yung mga gamit ko tapos aalis na po ako. Siya nga po pala sir, paano pala yung sahod ko? Seryosong tanong ko sa kanya. Napansin kong pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mga mata nito. Anong sahod? Natural may sahod ka talagang matatanggap, every cut-off. Teka lang, kumain ka na ba? Kunot nun itong tanong. Alanganin naman akong umiling. Tapos ng shift mo, pwede ka na umuwi. Bigas ito't mabilis akong tinalikuran. Tulala naman ako nasundan na lang siya ng tingin. Hindi ba ako kinumplain ni Luther? Ibig bang sabihin nito, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ko? Hay, mukhang tinatakot ko lang yata ang sarili ko eh. Sa naisip kong yun, hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Nag-clock out na lang ako pagkatapos noon, magaan ang mga hakbang na naglakad palabas ng restaurant. Yun nga lang saktong pagkalabas ko ng restaurant, isang itim na sasakyan naman ang biglang tumigil sa harapan ko. Iiwas sana ako sa pag-akala kong customer lang, pero ganun na lang ang gulat ko nang biglang bumukas ang pintuan at biglang inuluwa si Luther. Seryoso ang kanyang muka at mabilis ang hakbang na naglakad palapit sa akin. Let's talk, narinig kong bigkas niya. Kaagad ko namang naramdaman ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Alexa, I am serious. Sakay na. Muling bigkas ni Luther kaya wala na akong choice. Kung hindi ang sumakay na sa kanyang kotse. Wala eh. Kilala ko siya at alam kong hindi niya talaga ako titigilan hanggat hindi niya masusunod ang gusto niya. Ano kailangan mo sa akin? Seryoso kong tanong sa kanya nang makasakay na ako sa kotse niya. Diretso lang ang tingin ko sa unahang bahagi ng sasakyan. Ewan ko kung anong kailangan niya sa akin at kung bakit kailangan niya pa akong paglaanan ng oras. Gayong kung tutuusin masyado naman na siyang abalang tao. Nag-hire ang kumpanya ko ng bagong staff at pwede kang mag-apply. Diretsahan niyang bigkas. Hindi ko naman maiwasan ng magulat. Talaga lang ha, ito ba talagang sadya niya? Kaya niya ako inabangan sa labas ng restaurant dahil lang dito. May trabaho na po ako. Hindi ko na kailangan pang maghanap ng iba pang trabaho. Seryoso kong sagot sa kanya. Actually, kaya kong talikuran ng pangarap kong magtrabaho sa opisina. Kung sa kanya lang din naman ako magtatrabaho. Ayaw ko na rin kasi siyang makasama eh. Trabaho? Sa isang restaurant bilang isang waitress? Hindi ka ba nangihinayang sa pinag-aralan mo? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Look, kung iniisip mo na kagaya ng dating kukulitin na naman kita kaya ayaw mo mag-apply sa kumpanya ko. Nagkakamali ka, hindi na mangyayari ulit. Nangako na ako sa'yo noon pa na hindi ko na uulitin at sana maniwala ka sa akin. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapaisip. Mukhang sincero naman siya sa sinasabi niya ngayon, kaya bakit hindi ko nga pala susubukan? Malaki ang LMB Corporation at may posibilidad din naman na hindi kami magkikita kung sa ibang department ako maa-assign. Kaya din siguro niya ako kinakausap ng ganito dahil gusto niyang makabawi sa lahat ng mga pagkakasala niya sa akin noon. Okay din naman yun, at least may assurance na ako ngayon na hindi niya na ako guguluhin. Beside, baka next year, ikakasal na ako. Mas gusto ko nang magpakatino ngayon para sa magiging pamilya ko.
Gusto ko na ring ibaon sa limot ang mga nangyari noon, kaya ko to ginagawa. Muli niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko sa kanya at nang mapansin ko kung gaano siya kaseryoso ngayon. Bigla ko nakaramdam ng paninikip ng aking dibdib. Alam kong hindi ako masaya sa narinig kong kataga mula sa kanya. Sinabi ko naman noon pa na ayaw ko na hindi na ako babalik pa sa kanya, pero bakit ganon? Nakakaramdam ako ng sakit ng kalooban sa narinig kong katagang balak na pala niyang magpakasal. Sino naman kaya ang babaeng yon? Si Julina ba? Last year narinig ko may relasyon siya kay Julina. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon sila pa rin dahil itinigil ko ng makibalita tungkol sa kanya. Hindi ko rin kasi maiwasang masaktan sa tuwing naisip ko na may iba na namang babae siyang kinalolokohan. Good for you. Ngayon palang binabati na kita sa nalalapit mong pagpapakasal. Mahihina akong sambit. Pinilit kong patatagin ang boses ko. Baka kasi biglang pumiyok eh. At baka kung ano pang iisipin niya sa akin. Hindi naman siya nakaimik. Seryoso lang din siyang nakatitik sa unahang bahagi ng sasakyan, kaya naman muli na rin ako nagsalita. Diyan na lang ako sa kanto. Maraming salamat sa paghatid niyo sa akin, Mr. Blanco. Muli kong sambit. Hindi niya ako sinagot, bagkus inutusan niyang driver na itabi ang sasakyan. Pagkahinto ng sasakyan, wala akong imik na bumaba ng kotse. Paglabas ko, muli ako nagpasalamat kay Luther, pero wala pa rin ako narinig na sagot mula sa kanya. Hanggang sa tuluyan ng umarangkadang sasakyan nila palayo. Nasundan ko na lang ng tingin ng papalayong sasakyan. May nararamdaman akong kirot sa puso ko na ayaw kong i-entertain. Ayaw ko na kasi talagang bumalik sa dati. Ayaw ko nang masaktan ulit. Hindi ko maiwasan mapabuntong hininga. Hanggang ngayon parang gusto ko pa rin questionin ang sarili ko. Kung tama ba tong desisyon ko na muling bumalik dito sa Manila? Kung may maganda nga lang na opportunity sa mga probinsya doon na lang sana ako eh. Or hindi kaya kung mabilis lang sanang makapag-apply ng trabaho abroad, gagawin ko na sana. Wala akong ibang gusto kung hindi makalayo sa mga mata ni Luther. Ayaw ko na kasi talaga sanang magkaroon pa ng kaugnayan sa lalaking yon.